Minsan pampurihin natin ang Panginoon. Hindi ko po alam kung saan ko sisimula. Tunay na napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya ay tapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Bangaman tayo may pagkukulang, siya'y nananatiling tapat. Ang Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok na ating nararanasan. Pasensya na. Napaka-emotional ko. Sapagkat sa araw-araw, nararamdaman ko kanyang pag-ibig. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ako'y may dinaramdam. Yung pagsakit ng aking tagiliran, nabato sa abdo. Sobrang napakahirap. Subalit, salamat sa Panginoon. Unang nag-active ito nung July, bago ako mag-birthday, July 19, tandang-tanda ko yun. Subalit, salamat sa Panginoon dahil nananatili ako sa inyong harapan na nagtatagumpay. Kaya purihin natin ang Panginoon. Bagamat nakakaranas ako ng sobrang sakit kapag siyempre kumakain ng bawal sa katigasan ng ulo. Pag hindi na sumasakit, feeling ko, kakain na naman, ayan na naman. Tas kinagabihan, biglang sasakit ng sobrang sakit. Pero isa lang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, bagamat ganun, na talagang I must prevail sa araw-araw ng aking buhay. Na sabi ko, pagka sumasakit siya, lagi kong kinakash out. Tapos sasabihin ko, mangungusap ako sa Panginoon, sasabihin ko, Panginoon, alalahanin mo naman ako. Lahat ng aking pagsunod, lahat ng aking pagbibigay. At ayun, bigla magkakahimala, mawawala yung sakit. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya yun yung nagiging sandata ko sa Panginoon. Tuwing ako'y nakakaranas ng mga ganun. At eto nga, bago magbagyo, ako'y hindi ko lang sinasabi sa asawa ko pagka sumasakit. Kahit sumasakit, inililiim ko. Talaga nakikipag-ano ako sa Panginoon. Kasi pag sinabi ko, hindi titigil lang kabubunganga sa akin yun. Pinapagalitan ako. Kahit sasabihin ko, bakit ka naman ganyan? May nararamdaman na nga ako, pinagbubungangan mo pa. Alam mo yung pakiramdam na pagka may nararamdaman ka, tapos may maririnig ka pa kung ano, na para nagpapantig na ang tenga mo. Gusto mo nakatahimikan kasi nagko-concentrate ka sa nararamdaman. Pero unawa ko naman siya, bagamat ganun, kasi alam ko na para sa akin din yung sinasabi niya.
Kasi makikita nun ako, kumuha ang nanay ko yung nagtitinda ng fishball at kikiam, mamantika, bawal na bawal sa akin. Sabi ko, nanay, napakatukso mo. Kaya pag Sabado, hindi ko maiwasan na kumain. Pero ngayon, talagang iniiwasan ko na. Kasi, alam ko nga na, pag sumakit nga, sobrang sakit hanggang likod. Tapos minsan, umaasid pa hanggang dibdib, ganun. Tapos sasabihin ng asawa ko, kapag nakita kitang kumain ng fishball at kikiam, manda ka sa akin, ganun-ganon. Kung pinagbubungangaan niya ako. Tapos, mamaya-maya, biglang nagalit. Sabi niya, para sa'yo rin naman iyon. Alam mo namang ayaw kitang... Kaya yung galit na naramdaman ko, nung marinig ko sa kanya yun, bigla ako napaisip na, ay oo nga, ako nga lang ang iniisip niya, kaya niya ako pinaggaganon. Kasi sa katigasan din ng ulo ko, talagang kahit bawal, kumakain ako. Ganon kasi yun, pag nakakain ka ng bawal, talagang sasakit. Pero pag hindi naman na hindi. Tapos, bago magbagyo, mga 5 araw siguro yun, sakit, gabi-gabi sumasakit. Pero walang nakakaalam. At ayoko nga din sabihin. Basta ako, alam ko na pagsasakit siya mga alas 5. Ayan, hanggang gabi. Minsan saglit lang, siguro pagka hindi masyadong marami ang kinakain ko. Tapos ayun, sabi ko, tila ata gusto ng kaaway na wag akong sumunod. Tapos ang pumapasok sa isip ko, negative, sabi, nakaw, madadala ka sa ospital sa pagsakit niyan. Tapos hindi kayo matutuloy. Tapos sabi ko sa isip ko, paano yan? 4 kami na maghahati-hati sa van, sa bahay, kami magkakapatid. Pag ako hindi sumama, baka hindi na rin magsama ng mga kapatid ko. Kaya sabi ko, Panginoon, alam kong ikaw ang great healer, na kahit ganito, lalakad ako sa pananampalataya, kahit may nararamdaman akong ganito, na hindi ko alam kung pagpunta ko doon, kung anong mangyayari. Subalit, sumasampalataya ako. Basta lalakad ako, hahakbang ako sa pananampalataya. Ikaw ang Diyos na magtatagumpay sa aking buhay. Kaya purihin natin ang Panginoon. At ayun nga, ang aking mang isang kinababahala na mahaba ang biyahe sa Baguio, 6 hours, 7 hours, ganun. Na kapag ka sumakit kasi ito, talagang dapat hihiga ako, tatayo, ganun. Paano pag nasa van, tas biglang sumakit, tapos gabi pa naman ang biyahe? Ayun ang mga tumatakbo sa isip ko. Subalit napakabuti talaga ng Diyos na lahat ng inisip kong iyon hindi nangyari sa akin. Talagang sa pagbabiyahe namin, hindi ko naranasan ang aking isip na ganun. Naging tunay na ang Diyos ay nagtagumpay sa akin diyan sa lugar ng Baguio. At tunay, nagpapasalamat ako at kami ay nakabahagi diyan sa lugar na yan ng krusada kung paano ang Diyos ay nagtagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. At tunay, sa pagsunod, may buhay. At antayin natin ang great reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. At naniniwala ako at nag-expect ako ng himala sa Kanya. At patuloy na hahakbang sa pananampalataya. At sa Kanya lang ako aasa.
At ang lahat ng bagay pagkakalob niya sa buhay natin. Kaya minsan pampurihin natin ang Panginoon. Tunay na napakasaya maglingkod sa Panginoon kasama ng ating buong sambahayan. Kaya ako'y nagagalak at natutuwa dahil lahat kami walang naiwan. Kaya purihin natin ang Panginoon.